Magandang araw po, Miss Callie. Sana'y paunlakan niyo akong basahin ang kwento ko sa channel niyo. Ako nga po pala si Jason, 24 years old, bagong boy sa isang malaking bahay sa Pasay na pagmamay-ari ng isang Chinese businessman na si Sir Andrew Cheng. Hindi niya tunay na pangalan. Pero hindi si Sir ang unang nakaagaw ng atensyon ko nung unang tapak ko pa lang doon, kundi ang asawa niyang si Ma'am Celeste. 31 lang siya pero parang early 20s kung titingnan mo. Slim, maputi, mahaba ang legs, tapos palaging nakasilk na robe sa bahay. Kaya sa unang araw ko pa lang, hindi ko mapigilang kabahan at uminit ang pakiramdam. Pagpasok ko sa malamansyon na bahay, bumungad siya. Naka-90s na kulay emerald green. Medyo nakabukas ang harap at parang bagong ligo. Ikaw ba si Jason? Yung bagong boy na pinadala ng agency? Opo ma'am, ako nga po. Pagkasabi ko, ngumiti siya. Yung ngiti na hindi basta mabait lang. May halo talagang lambing o baka imagination ko lang. Huwag kang matense, Jason, ha? Dito ka lang sa bahay naka-assign. Mostly ako ang kaka-ordinate mo dahil madalas wala si Andrew. Nasa Singapore. Ayun, doon pa lang, parang may pumasok ng kung anong kuryente sa katawan ko. Ako lang, siya, at isang malaking bahay na halos tahimik buong araw. Lumipas ang 3 araw. Ang routine ko lang, linis, tapon ng basura, mag-ayos ng garden, maghugas ng pinggan. Pero tuwing gabi, napapansin ko, naglalak si Ma'am sa isang kwarto. Tahimik sa loob, pero paminsan-minsan may mahihinang boses akong naririnig. Parang may kausap siya. Minsan tumatawa siya, minsan bumubulong. Isang gabi, hindi ko napigilan ang sarili ko. Dumaan ako sa hallway. Sakto, hindi pala fully na nakasara yung pinto. At doon ko nakita, nakaset up yung laptop niya, may ring light, at ang kinagulat ko, ang silk robe niyang suot na halos mahulog na. Nakatalikod siya sa akin, pero kita ko yung reflection sa glass panel. Hindi simpleng video call yun, dahil aninag ko ang screen ng laptop. May 3 naka-on na camera tile, mga lalaki, mukhang mga Chinese na matatanda. At tuwang-tuwa ang mga ito. At may isa pa na nag-request kay Ma'am Celeste na sumayaw. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nung oras na yon. Hindi ko alam kung lalayo ako o pagmamasdan siya na pinagpipiestahan ng mga matatandang lalaki. Pero bago ako makaalis, bigla siyang tumingin sa direksyon ko at imbis na magulat, ngumiti lamang siya, unti-unti at tila nangaakit. Kinabukasan, akala ko papagalitan niya ako pero hindi. Pagdaan ko sa kitchen, dumaan siya sa likod ko, tapos biglang nagsalita. Jason, kagabi ba dumaan ka sa hallway? Kinabahan ako sa tanong niya. Pasensya na ho ma'am, hindi ko naman ho sinasadya. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang bigla niyang nilapit yung mukha niya sa akin. Sobrang lapit pa noon. Halos maamoy ko ang hininga niya. Isa pa'y amoy ko rin yung pabango niya. Vanilla na may halo na parang jasmine. Okay lang. Wala ka namang nakita, di ba? Sabi niya. Pero yung paraan ng pagtitig niya sa akin, alam ko na alam niya na nasaksihan ko ang lahat. O wala po ma'am, napadaan lang po talaga. Ngumiti na naman siya. Parang alam niya nagsisinungaling ako. Good boy, sabi nito. At hinawakan niya ang braso ko ng saglit. Tapos umalis na para mag-coffee. Buong araw dala ko yung hawak niyang yun. Hindi maalis sa diwa ko. Kinagabihan, sinabihan niya akong, Jason, tulungan mo nga ako na mag-ayos ng balcony. At paglabas namin, malamig ang simoy ng hangin. Pero siya, nakamanipis na roba lang na halos aninag yung lace na suot niya.
Habang inaayos ko yung fairy lights, bigla niyang tinanong, "May girlfriend ka na ba, Jason?" "Wala pa po, ma'am eh." "Bakit naman? Guwapo ka, mabait, masipag, at isa pa mukhang tatagal." Sabay ngiti nito na nakatingin sa mata ko. "Hindi po siguro type ng mga babae ang kagaya ko, ma'am. Mahirap lang kasi ako eh." Natawa siya ng konti, tapos lumapit. Yung tipong halos magdikit na ang katawan at mukha namin. "Pero kung ako ang tatanungin mo, Jason, parang type kita." Anya sa malambing na tono. Napatingin ako agad sa kanya. Kayo po?" "Yup, bakit? Hindi ba pwede?" Hindi ako nakasagot agad sa tanong niya. Pwede naman po, pero kasi may asawa ho kayo." Huminga siya ng malalim, tapos tumingin sa malayo. "Si Andrew? Lagi siyang wala rito eh. Hawak niya negosyo niya, mga partner niya, lahat. Pero ako, lagi akong mag-isa dito." Pagharap niya ulit, iba na yung tingin niya. Malambing, mapang-akit, at sa totoo lang po, nakakakaba. "Jason, kung sakaling may gusto ka rin sa akin." Humakbang siya papalapit. Halos yakapin niya ako sa sobrang lapit. Hindi ako magagalit. Natigilan ako, pero hindi pa pala tapos. Bigla niyang hinawakan yung kwelyo ng polo ko. Hinila niya ng kaunti. "Alam mo, Jason, gabi-gabing may mga lalaking nanunood sa akin. Pero minsan, gusto ko rin maiba ang routine ng buhay ko." Parang huminto ang mundo ko nang marinig yun. Hindi ko alam ang isasagot ko. Hindi ko alam kung magsasalita ba ako o hindi. Pero bago pa ako makapagsalita, may tumunog sa loob ng bahay. Notification mula sa cellphone niya. Maya-maya, bigla siyang ngumiti. "Oops, time na. May meeting si Andrew sa partner niya. Alam mo na yon, di ba?" Kumindat siya. Tapos naglakad pabalik sa loob ng kwarto. Pagpasok niya, lumingon siya ulit sa akin. "Jason, kung gusto mong malaman pa kung anong pinagkakaabalahan ko gabi-gabi, huwag kang matulog agad." At doon nagsimula ang bagyong hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Simula nung gabing yun, hindi na ako mapakali. Hindi ko na alam kung anong gusto ni Ma'am Celeste. Naiisip ko, posible kaya na nagbibiro lang siya o di naman seryoso. Pero bandang 10:00, habang nagwawalis ako sa labas ng kitchen, may narinig ako pero sobrang hina lang. Yung boses ng usapan at tawanan sa entertainment room. Alam ko na agad kung ano yon. Nandun na naman siya. At hindi ko mapigilan yung sarili ko. Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa hallway. Paglapit ko, hindi sarado yung pinto. At doon ko siya muling nakita. Si Ma'am Celeste. Naka-silk robe na kulay white, pero halos wala nang maitago sa sarili. Naka-cross-leg siya sa swivel chair, nakapwesto sa harap ng laptop. May 3 naka-on ng video na puro matatanda at malinaw yun sa akin ang gabing yun. Pero ang mas nakakabaliw, biglang tumingin si Madam sa direksyon ko. Diretso, na para bang alam niyang nandun at pupunta ako. Ngumiti ulit siya. Hindi yung normal na ngiti. Yung tipong tila gusto niyang naroon lang ako para saksihan ng lahat. Maya-maya umangat ang kilay niya ng kaunti. Parang inaanyayahan ako. At bigla niyang sinabi sa mga nasa video, "Wait, gentlemen. I have to adjust the lighting. Just a moment." Tumayo siya. In-off yung camera, pero hindi niya in-off ang mic. Hindi rin niya sinara ang laptop. Dahan-dahang lumapit siya sa hallway. Diretso sa akin. Pagkalapit niya, parang tumigil yung oras. "Jason, gusto mong malaman lahat kaya ka nandito, no?" Hindi naman po. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko
Nang bigla niya akong hinila patungo sa madilim na parte ng hallway, malapit sa pader. Sa puntong yun, magkaharap kami. Sobrang lapit namin. Para kaming magnobyo at nobya. Huwag kang magsinungaling, Jason. Alam ko, sinadya mo talaga akong puntahan. Dumikit ang katawan niya sa akin. Hindi ko alam kung saan ako titingin ng mga oras na yon. Para akong sinusunog ng pagnanasa ko na matagal ko nang tinitiis para kay Celeste. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya talaga. Napadaan lang po talaga ako ulit. Pero nagustuhan mo, tama? Doon na ako napalunok. Tila natulala ko. Hindi ko alam ang isasagot ko. Pero hindi ko rin inilayo ang sarili ko sa kanya. Agad hinawakan niya ang kwelyo ko. Doon pa lang, parang gusto ko nang mag-collapse. Jason, matagal na akong nagtitiis gaya mo. Lagi akong mag-isa. Alam mo ba yon? Pero ma'am, may asawa kayo. Baka naman malaman ni sir. Ngumiti siya pero may halong tukso. Andrew is married to his money. Not me. Tapos tumingin siya sa labi ko. Ikaw, ano bang importante sa'yo? Miss Callie, hindi ko alam saan galing ang tapang ko pero nakatingin lamang ako sa kanya. Sa trabaho ko po, ma'am. Pagkasabi ko noon, tumawa siya ng kaunti, yung may halong lambing. So kung trabaho mo rin ako, magiging masipag ka ba? For sure, oo. Napalunok ako nang sabihin niya yon. Pero bawal po. Pero gusto mo. Hindi ko na sinagot yon, pero hindi rin ako umiwas ng tingin. Maya-maya'y hinawakan niya ang kamay ko. Tapos dahan-dahan niyang nilagay sa bewang niya. Nang oras na yon, kumabog ang puso ko. Sobra. Para akong hihimatayin dahil alam ko sa sarili kong wala pa akong karanasan sa babae. At yun ang unang beses na nangyari yun sa buhay ko. Huwag kang matakot, Jason. Hindi naman ako magagalit eh. Bago ko pa maproseso lahat, narinig namin mula sa loob ng room ang isang boses. Celeste, are you there? Boses ng matanda mula sa laptop. Dahil doon, agad naglakad siya pabalik. Pero bago siya bumalik, humarap siya ulit sa akin. Stay here, Jason. Huwag kang aalis, okay? At bumalik siya sa upuan niya. Naka-on na ulit yung camera. Pero iba na ang tingin niya ngayon. Mas matapang, mas confident, mas mapangakit, na tila ba ginanahan. Habang abala siyang alawin ang mga matatandang yon, hindi ko mapigilang pagmasdan siya at mag-isip ng mali at bawal. Pero ang mas nakakagulat, paminsan-minsan, tumitingin din siya sa akin habang nagsasayaw. Para bang yung show na yon ay para sa kanila at para sa akin. Pagkatapos ng lahat, halos 30 minutos, pinatay niya ang call at kinuha niya yung robe niya. Sinuot ng maayos at lumabas ng room. Pagkakita niya sa akin, tumigil siya sa harap ko na parang inaantay yung reaksyon ko. So, kinakabahan ka ba? Medyo po. Pero, nag-enjoy ka rin, tama? Hindi ko talaga alam ang isasagot ko ng oras na yon. Pero hindi ko rin kayang magsinungaling. Sa suot kong short, ay mahahalatang lalaki lang ako. Lalo na sa kagaya ni Celeste, na mala artista ang datingan. Dahil doon, nahalata niya. Alam niyang lalaki lang ako. Alam niyang apektado rin ako. Sa puntong yun, hindi talaga ako nakasagot. At lumapit pa siya sa akin, tsaka inabot niya ang braso ko. Tapos hinila niya ako patungo sa balcony. Pagkarating namin doon, hindi kami nag-uusap nung una. Tinititigan niya lang ako habang nakahawak ng bahagya sa kwelyo ko. Jason, gusto kong maging honest ka sa akin. Po? At bigla niyang nilapit ang labi niya sa labi ko, tsaka nagsalita. Minsan ba iniisip mo ko? Nakasama mo ko? Napatigil ako, pero hindi ko rin kayang magsinungaling. Opo. Ngumiti siya. Yung ngiti na parang matagal na niyang inaantay yung sagot kong yon. Good. Kasi ako,
Matagal na kitang tinitiis. Huminga siya ng malalim, tapos sinabing, pero hindi pa ngayon, Jason. Bakit po? Nilapit niya ang labi niya sa tenga ko at bumulong. Gusto ko munang patunayan mo na hindi ka kagaya ng mga lalaking yun, pati na rin ang asawa ko. Pagkasabi noon, bigla siyang tumalikod. Naglakad pabalik sa loob. Pero bago siya pumasok sa pinto, huminto siya at tumingin sa akin ulit. Bukas, may ipapakita ako sa'yo. At doon ko malalaman kung talagang tanggap at gusto mo ko. Kinabukasan, hindi ako mapakali buong araw. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Ma'am Celeste kagabi. Ano yung ipapakita niya? At ano yung patunay na gusto ko siya? Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi na ordinaryong trabaho to. Habang nag-aayos ako ng garden, lumabas siya sa balcony. Naka-black silk robe siya, mas maikli kaysa dati, at nakalugay ang buhok. Jason, mamayang 9 p.m. Sa dating lugar, okay? Huwag kang malilate. Bago ko pa matanong kung bakit, nakabalik na siya sa loob. Doon ko naramdaman na parang nanghihina ulit ang tuhod ko. Dumating ang 9 p.m. Kabado akong naglakad papunta sa kwartong yon. Sarado yung pinto pero hindi naman nakalak. Pagdating ko, madilim. May faint na ilaw lang mula sa TV screen. Ma'am? Sabi ko pero walang sumagot. Nilibot ko ang loob. Hanggang makarating ako sa dulo ng room. At doon ko siya nakita. Nakaupo sa single couch, naka-cross legs, naka-red lace nightgown na medyo natatakpan ng robe. Pero hindi yon ang pumutol sa hininga ko. Hindi rin yung makinis na legs niya, kundi ang hawak niyang phone. Nakabukas ang camera at may nakapost na video. Video niya. Si Ma'am sa isang lugar na hindi ko pa nakikita at may boses na kasama. Boses ni Sir Andrew, ang asawa niya. Ito ang totoo naming sikreto. Sabi niya nang makita niya ako. At pinlay niya agad yung video. Sa video, nakaupo siya sa kama. Pero ang nagdidikta sa kanya kung anong gagawin, si Sir Andrew mismo, ang asawa niya. Natigilan ako. Pinatay niya yung video at tumingin sa akin. Alam mo bang alam ni Andrew lahat ng ginagawa ko? At doon nanlaki ang mga mata ko. Tama, siya nga yung nasa video. Ang mister niya. Alam po, tangi na sabi ko. Tumango siya. Oo, siya ang may gusto niyan. Lahat ng yun. At lahat ng yun para lang kumita. Huminga siya ng malalim. At hanggang ngayon, tinatanong niya ako kung gusto kong subukan na magkaroon ng connection sa ibang lalaki. Napatigil ako nang marinig yon. Anong ibig niyong sabihin? A connection? Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Gusto niyang malaman kung may ibang lalaki makakapuno ng pagkukulang niya. At doon ako kinilabutan. At nung dumating ka, sinabi niya sa akin kung type daw ba kita. Pagkasabi noon, ngumiti siya ng kaunti. Tsaka lumapit siya ng mas malapit na halos magdikit ang mukha namin. Tumingin siya sa mga mata ko. Nung simula, akala ko malabo kitang patulan, Jason. Pero ngayon, alam kong gusto kita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero bago pa ako makasagot, hinawakan niya ang kamay ko at nilagay sa bewang niya. Kasabay nun, dumikit ang noo niya sa noo ko. Mainit at mabango ang hininga niya. Tapos sinabi niya yung mga salitang nagpatigil sa mundo ko. Jason, gusto kitang makasama. At sa puntong yun, literal na gusto ko siyang yakapin. Pero may isang tanong na bumabagabag sa akin. Paano si Sir Andrew? Ngumiti siya, yung tipong may alam siyang hindi ko alam. Si Andrew, matagal nang may karelasyon sa Singapore. Alam ko, hindi niya inaamin pero alam ko. Bigla ang katahimikan sa loob ng kwarto nung sabihin niya yon. Walang tunog na maririnig kundi ang mga hininga namin. Kung may kasalanan man ako,
Siguro dahil siya mismo ay matagal na rin nag-umpisa. Maya-maya'y umakyat ang haplos niya sa mukha ko. Hinawakan ang pangako ng marahan. Pero Jason, bago mangyaring kahit ano, kailangan kong malaman ng isang bagay. Ano po yun? Kung papapasukin kita sa buhay ko, kaya mo ba akong panindigan? Ma'am, hindi ko alam kung kaya ko. Pero hindi rin kita iiwasan hanggat gusto nyo. At ngumiti siya. Tapos ginawa niya yung hindi ko inaasahan. Hinila niya ako papunta sa kama at niyakap ng mahigpit. Pagbitiw niya sa akin, tumingin siya ng seryoso. Simula ngayon, ituring mo ako bilang asawa mo. At ako, ituturing kita bilang mister ko. At hindi isang boy. Hanggang sa namalayan ko na lang ang mapusok na halik sa aking labi. Hanggang bumaba pa ito ng tuluyan sa katawan ko. Doon nangyari ang una kong karanasan sa kama. Kasama ang amo kong uhaw, hindi lang sa kama, kundi pati na rin sa atensyon ng isang lalaki. At doon nagsimula ang kwento namin, na kahit ngayon, hindi ko alam kung pagmamahal ba, paghiganti o kapalaran. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Jason. Maraming salamat po sa mga nakinig sa ating story. Muli, ito po si Miss Callie. Ating abangan ang susunod pa pong mga kwento ng buhay. Dito lang sa ating channel. Paalam.